sa liblib na baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay sinasalubong ng malamig na simoy ng hangin at ang gabi ay pinapailawan ng mga bituin, naninirahan ng isang matandang babae na kilala ng lahat bilang Nanay Vilma. 80 taong gulang na siya at halos buong buhay ay inialay sa pagtulong sa kapwa. Noong siya'y bata pa, isa siyang masipag na magsasaka kasama ang kanyang yumaong asawa. Sa maliit nilang bukirin nila, itinaguyod ang kanilang pamilya. Hindi man sila yumaman, hindi rin sila nagdamot. Kapag may nagugutom na kapitbahay, lagi silang may nakahandang pagkain. Kapag may nasalanta ng bagyo, si Nanay Vilma ang unang nagluluto ng mainit na lugaw para sa mga nangangailangan. Lumipas ang mga taon, pumanaw ang kanyang asawa dahil sa katandaan. Isa-isang nagsipag-asawa at lumipat sa malalayong lugar ang kanyang mga anak upang maghanap ng mas magandang buhay. Nangako silang babalik at bibisita, ngunit naging madalang ang kanilang pag-uwi habang lumilipas ang panahon. Sa huli, naiwan si Nanay Vilma na mag-isang naninirahan sa kanilang lumang bahay na yari sa kawayan at kahoy. Kasabay ng kanyang pagtanda ay ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Dumating ang araw na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga binti dahil sa matinding pananakit ng mga kasukasuan. Ang bawat pagtayo ay tila isang mabigat na pagsubok at ang bawat hakbang ay nangangailangan ng matinding pagtitiis. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng kabaitan. Araw-araw ay inilalagay pa rin niya ang isang mangkok ng tubig sa harap ng kanilang bahay para sa mga ibon at mga ligaw na hayop na dumaraan. Kapag may batang naliligaw sa kagubatan, lagi niya itong pinapayuhan kung aling daan ang ligtas. Marami ang humahanga sa kanyang mabuting puso, ngunit habang tumatagal ay naging abala rin ang mga tao sa kani-kanilang buhay. Isang umaga, napansin niyang wala na siyang natitirang bigas at kaunti na lamang ang kanyang mga gulay. Alam niyang kailangan niyang pumunta sa gilid ng kagubatan upang mamitas ng mga halamang maaari niyang mailuto. Hinawakan niya ang kanyang lumang tungkod at dahan-dahang lumabas ng bahay. Mabagal ang bawat hakbang. Humihinto siya paminsan-minsan upang magpahinga. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang makitid na daan na patungo sa kagubatan. Habang sinusubukan niyang tumawid sa isang mabatong bahagi ng landas, nadulas ang kanyang paa. Napaupo siya sa lupa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Lalong sumakit ang kanyang mga tuhod. Napabuntong hininga siya at tumingala sa langit. Marahil ay hanggang dito na lamang ang aking lakas. Mahina niyang sambit. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang banayad na paggalaw ng mga dahon ang kanyang naririnig. Hindi niya alam na mula sa likod ng isang sinaunang punong balete ay may 2 nilalang na matamang nagmamasid sa kanya. Sila ay magkambal na duwende. Ang kanilang mga pangalan ay Dalion at Dalisay. Magkahawig ang kanilang anyo, kapwa maliit, may matingkad na berdeng kasuotan, at may mga matang tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Ngunit magkaiba ang kanilang ugali. Si Dalion ay mahinahon at mapagmuni-muni, samantalang si Dalisay ay masayahin at mabilis magpasya. Maraming taon na nilang binabantayan ang kagubatan. Alam nila ang bawat puno, bawat batis, at bawat nilalang na naninirahan doon. Naalala nila ang isang pangyayari noong kabataan pa ni Nanay Vilma. Noong panahong iyon, isang malakas na bagyo ang sumira sa malaking bahagi ng kagubatan. Maraming hayop ang nawalan ng tirahan at maraming puno ang nabuwal, habang ang karamihan ay abala sa pagsasaayos ng kanilang mga tahanan. Si Vilma, na nooy isa pang batang may bahay, ay araw-araw na nagdadala ng pagkain sa gilid ng kagubatan para sa mga gutom na ibon at iba pang nilalang. Hindi niya alam na kabilang sa kanyang tinutulungan ay ang pamilya ng 2 batang duwende. Mula noon ay hindi na nila nalimutan ang kanyang kabutihan.
Ngayon, nakita nilang dumating ang panahong siya naman ang nangangailangan ng tulong. Lumapit na ba tayo? Tanong ni Dalisay. Oo, may nahong tugon ni Dalion. Panahon na upang suklian natin ang kabutihang minsan niyang ipinakita. Dahan-dahang lumabas ang magkambal mula sa likod ng punong balete. Nagulat si Nanay Vilma nang makita ang dalawang munting nilalang na papalapit sa kanya. Hindi siya natakot. Sa halip ay napangiti siya. Kaya pala sinasabi ng matatanda na may mga tagapagbantay pa rin ng kagubatan. Wika niya. Lumapit ang magkambal at sabay na yumuko bilang paggalang. Ako si Dalion. At ako naman si Dalisay. Hindi kami naparito upang takutin ka. Dumating kami upang suklian ang kabutihang minsan mong ipinamalas. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Nanay Vilma. Hindi ko maalala na may nagawa akong napakalaking kabutihan. Ngumiti si Dalion. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit hindi ito nakakalimutan. Inilapag ng magkambal ang kanilang mga kamay sa lumang tungkod ni Nanay Vilma. Isang banayad na liwanag ang dumaloy mula sa kahoy patungo sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang matinding kirot sa kanyang mga binti. Naramdaman niyang muli niyang naigagalaw ang kanyang mga paa nang hindi gaanong nahihirapan. Napaluha siya sa labis na pasasalamat. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Umiling si Dalisay. Wala kaming hinihinging kapalit. Ngunit may isang lihim na matagal nang nakatago sa kagubatang ito. Dagdag ni Dalion. At ikaw lamang ang taong maaaring tumulong upang mapanatili ang kapayapaan nito. Tahimik na napatingin si Nanay Vilma sa malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa niya alam kung anong pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanyang puso ay muling nabuhay ang pag-asang matagal nang nawala. Sa araw na yon, nagsimula ang isang pambihirang paglalakbay. Isang paglalakbay na magbubuklod sa isang matandang babae at sa magkambal na duwendeng nagbantay sa kanya sa loob ng maraming taon at magpapakita na ang kabutihang itinanim sa tamang panahon ay laging namumunga kahit pa lumipas ang napakahabang panahon. Nagmistulang panaginip ang lahat para kay Nanay Vilma. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay nakaupo siyang walang magawa sa gitna ng masukal na daan. Ngunit ngayon ay nakatayo na siyang muli. Hindi pa man ganap na bumabalik ang dating lakas ng kanyang katawan. Sapat na ang naibsa ng matinding sakit upang muli siyang makalakad ng may pag-asa. Tahimik niyang minasdan ang magkambal na duwende. Hindi sila katulad ng mga nilalang na inilalarawan sa mga lumang kwento na mahilig manlinlang ng tao. Sa kanilang mga mata ay mababa na agang kabutihan at karunungan na tila nagmula pa sa napakatandang panahon. Maraming salamat sa inyong dalawa, wika ni Nanay Vilma. Hindi ko sukat akalaing darating ang araw na makakatagpo ako ng mga tunay na duwende. Ngumiti si Dalion. Marami nang nakakalimot sa aming lahi, mas pinili naming manatiling lihim upang mapangalagaan ang kagubatan. Nagpatuloy si Dalisay. Ngunit may dahilan kung bakit pinayagan ka naming makita kami. Napatingin si Nanay Vilma sa kanila. Anong dahilan niyon? Hindi agad sumagot ang magkambal. Sa halip ay tumingin sila sa isang napakalaking punong balete na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Napakalawak ng katawan nito, animoy ilang daang taong gulang na. Ang makakapal nitong ugat ay tila mga higanteng ahas na yumayakap sa lupa, habang ang mga sanga nito ay halos matakpan ng kalangitan. Ang punong iyan, mahinang sabi ni Dalion, ang puso ng kagubatan. Hanggat nananatili itong buhay, nananatiling payapa ang aming tahanan at ang buong kalikasan. Dagdag ni Dalisay. Dahan-dahang lumapit si Nanay Vilma. Sa bawat hakbang niya ay tila may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid.
maging ang mga ibon ay tila huminto sa pag-awit. Nang marating niya ang puno, inilapat niya ang kanyang palad sa matigas nitong balat. Bigla niyang naramdaman ang isang banayad na init. Parang may tibok na nagmumula sa kaibuturan nito. Napaatras siya. Buhay na buhay ang punong ito. Mahina niyang sambit. Tumango ang magkambal. Hindi lamang ito isang puno, paliwanag ni Dalion. Ito ang sisidlan ng sinaunang kapangyarihang nagpoprotekta sa kagubatan. Ngunit humihina na ito, dagdag ni Dalisay. Nagulat si Nanay Vilma. Bakit? Dahil sa kasakiman ng tao. Ipinaliwanag ng magkambal na sa nakalipas na mga taon ay maraming mga ngahoy ang palihim na pumapasok sa kagubatan. Hindi lamang sila pumuputol ng mga puno, kundi naghahanap din sila ng mga lihim na kayamanan na pinaniniwalaang nakabaon sa ilalim ng sinaunang balete. Dahil dito ay unti-unting nawawala ang balanse ng kalikasan. Natutuyo ang ilang batis, nawawala ang mga ibon, lumilipat ng tirahan ang mga mailap na hayop. Tahimik na nakinig si Nanay Vilma. Nadurog ang kanyang puso sa narinig. Noong bata pa ako, anya, itinuro sa amin ng aming mga magulang na ang kagubatan ay hindi lamang pinagkukunan ng kahoy. Ito ang tahanan ng napakaraming nilalang. Ngumiti si Dalion. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang aming pinili. Nagulat si Nanay Vilma. Ako? Hindi kami naghahanap ng pinakamalakas na tao, sagot ni Dalisay. Ang hinahanap namin ay taong may pusong marunong magmahal sa kalikasan. Habang sila'y nag-uusap, ay biglang may isang batang usa na lumabas mula sa mga damuhan. Paika-ika itong naglalakad. May sugat ang isa nitong paa. Kaagad na lumapit si Nanay Vilma. Maingat niyang hinaplos ang ulo ng hayop upang hindi ito matakot. Mula sa kanyang maliit na supot ay kumuha siya ng malinis na piraso ng tela. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat at itinali ang tela bilang pansamantalang benda. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ng magkambal. Nang makatayo ng maayos ang batang usa, ay tila nagpasalamat ito sa pamamagitan ng marahang pagyuko bago muling tumakbo papalayo. Ngayon ay lalo kaming nakatitiyak, sabi ni Dalion. Ang kabutihan ay hindi nawawala sa taong tunay na mabuti ang puso. Lumalim ang pag-uusap nila hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Bago sila umalis, dinala ng magkambal si Nanay Vilma sa isang maliit na batis na napapalibutan ng makukulay na bulaklak. Sa gitna nito ay may malinaw na tubig na kumikislap sa sinag ng dapitahapon. Ito ang bukal ng pag-asa, paliwanag ni Dalisay. Ang tubig mula rito ay nagbibigay lakas sa punong balete. Ngunit unti-unti na rin itong natutuyo, dagdag ni Dalion. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Tahimik na lumuhod si Nanay Vilma at sumalok ng kaunting tubig. Napakalinaw nito na tila salamin. Nang inumin niya ang isang lagok, ay nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Hindi ito himala na nagbalik ng kanyang kabataan. Ngunit sapat ito upang muling magkaroon siya ng lakas ng loob at pag-asa. Habang naglalakad sila pauwi ay nagtanong si Nanay Vilma. Paano ko kayo matutulungan? Nagkatinginan ng magkambal. Hindi pa ngayon ang tamang panahon upang sabihin ang lahat, tugon ni Dalion. Ngunit darating ang araw, nakakailanganin naming muli ang iyong tulong. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan ay huminto ang magkambal. Hindi na kami maaaring lumayo pa, sabi ni Dalisay. Hanggang dito lamang ang aming hangganan. Tumango si Nanay Vilma. Magkikita pa ba tayong muli? Soon, sagot ni Dalion na may banayad ng ngiti. Kapag nagsimula ng gumalaw ang panganib na matagal naming binabantayan, nagpaalam ang magkambal at unti-unting naglaho sa pagitan ng matatangkad na damo at mga puno. Tahimik na naglakad pa uwi si Nanay Vilma. Habang papalapit siya sa kanyang bahay,
ay napansin ng mga kapitbahay na hindi na siya gaanong hirap maglakad. Namangha ang lahat. May ilan pang lumapit upang kumustahin siya. Ngumiti lamang siya. Hindi niya sinabi ang tunay na nangyari sa kagubatan. Alam niyang ang lihim ng magkambal na duwende ay hindi dapat basta-basta isiwalat. Ngunit sa kanyang puso ay bati niyang ito pa lamang ang simula. May isang malaking pagsubok na paparating, isang pagsubok na maaaring magbago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kapalaran ng buong kagubatan at ng lahat ng nilalang na naninirahan dito. Lumipas ang ilang araw mula nang makilala ni Nanay Vilma ang magkambal na duwende. Muling naging tahimik ang kanyang pamumuhay sa baryo ng San Isidro, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang puso. Hindi na niya tinitingnan ang kagubatan bilang karaniwang lugar lamang. Para sa kanya, isa itong banal na tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Tuwing madaling araw ay nagigising siya upang magdasal at magpasalamat sa panibagong umaga. Pagkatapos ay dinidiligan niya ang ilang halamang namumunga sa paligid ng kanyang bahay. Kahit mabagal pa rin ang kanyang paglakad, hindi na siya katulad ng dati na halos hindi makatayo. Ang tulong ng magkambal na duwende ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Napansin ito ng kanyang mga kapitbahay. Parang lumakas ka na, Nanay Vilma, sabi ni Aling Nena habang bumibili ng gulay. Ngumiti lamang ang matanda. Kapag may pag-asa ang puso, sumusunod ang katawan. Hindi na nagtanong pa si Aling Nena, ngunit mabilis na kumalat sa baryo ang balitang tila unti-unting bumubuti ang kalagayan ng matanda. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, nagtipon sina Dalyon at Dalisay sa ilalim ng sinaunang punong balete. Hindi mapakali ang magkambal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman nilang may kakaibang panganib na papalapit. Lumapit ang isang malaking kuwagong puti at dumapo sa mababang sanga. May mga taong papasok sa kagubatan bukas ng umaga. Wika nito. Napatingin ang magkambal sa isa't isa. Ilan sila? Tanong ni Dalyon. 6 na lalaki. May dala silang palakol, lagari, at mga lubid. Napabuntong hininga si Dalisay. Nagsimula na nga. Hindi pangkaraniwang mangangahoy ang mga ito. Pinamumunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Bruno na kilala sa mga karatig bayan bilang sakim at walang pakialam sa kalikasan. May narinig siyang alamat na may nakatagong kayamanan sa ilalim ng sinaunang balete at handa siyang sirain ang buong kagubatan upang ito ay matagpuan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Nanay Vilma sa kanyang bahay, nakarinig siya ng mahinang katok sa bintana. Paglapit niya ay nakita niyang naroon sina Dalyon at Dalisay. May nangyari ba? Agad niyang tanong. Tumango si Dalyon. May malaking panganib na paparating. Isinalaysay ng magkambal ang balak ni Bruno at ng kanyang mga kasamahan. Nalungkot si Nanay Vilma. Bakit may mga taong handang sirain ang kalikasan para lamang sa kayamanan? Dahil mas nakikita nila ang ginto kaysa sa tunay na halaga ng buhay, sagot ni Dalisay. Tahimik ang matanda. Naalala niya ang mga aral ng kanyang yumaong asawa. Ang punong pinutol ngayon ay lilim na mawawala sa susunod na salinlahi. Alam niyang hindi maaaring pabayaan ang mangyayari. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang maaari kong gawin. Ngumiti ang magkambal. Hindi namin kailangan ng mandirigma. Kailangan namin ng taong kayang magsalita ng katotohanan. Maagang-maaga kinabukasan ay nagtungo si Nanay Vilma sa daang papasok sa kagubatan. Hindi nagtagal ay dumating sina Bruno at ang kanyang mga tauhan. Nay, tumabi ka. Mayabang na sabi ni Bruno. May trabaho kami rito. Hindi natinag ang matanda. Anong trabaho? Pumuputol kami ng mga puno. May pahintulot ba kayo? Nagkatinginan ang mga lalaki ngunit walang nakasagot. Nagpatuloy si Nanay Vilma. Ang kagubatang ito ang nagbibigay ng malinis na hangin,
tubig at buhay sa ating baryo. Kapag sinira ninyo ito, tayong lahat ang magdurusa. Napangisi si Bruno. Matanda ka na. Hindi mo naiintindihan ang halaga ng kayamanan. Maraan siyang tiningnan ni Nanay Vilma. Ang kayamanang ninanais mong makuha ay maaaring maubos sa isang iglap. Ngunit ang kagubatang sisirain mo ay aabutin ng maraming henerasyon bago muling mabuo. Hindi nakinig si Bruno. Iniutos niyang magpatuloy ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa sandaling iangat ng isa sa kanila, ang palakol, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumapal ang ulap sa ibabaw ng sinaunang balete at nagsimulang magsiliparan ang daan-daang ibon na tila nagbabantay sa kagubatan. Nataranta ang ilang tauhan. Kapitan, parang may kakaiba rito. Ngunit matigas pa rin ang puso ni Bruno. Huwag kayong matakot. Magpatuloy kayo. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Dalyon at Dalisay ang nangyayari. Hindi pa sila maaring makialam. May batas ang kanilang lahi na nagsasabing kailangang bigyan muna ng pagkakataon ng tao na piliin ang tama bago kumilos ang mahika ng kagubatan. Mahigpit na napahawak si Nanay Vilma sa kanyang tungkod. Nanalangin siya ng taimtim na sana'y manaig ang kabutihan bago pa maging huli ang lahat. Hindi niya alam na ang araw na yon ang magiging simula ng pinakamabigat na laban para sa sinaunang balete at ang unang tunay na pagsubok sa katatagan ng kanyang pananampalataya at kabutihan. Nanatiling nakaharang si Nanay Vilma sa makitid na daang papasok sa kailaliman ng kagubatan. Bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa katandaan, matatag ang kanyang paninindigan. Hindi siya umurong sa harap ni Bruno at ng mga tauhan nito. Umalis ka na, matanda. Mariing wika ni Bruno. Wala kang magagawa sa amin. Tahimik na tumingin si Nanay Vilma sa bawat lalaking kasama ni Bruno. Napansin niyang ang ilan sa kanila ay nag-aatubili. Hindi nila maitagpo ang kanilang mga mata sa kanya na para bang may bumabagabag sa kanilang kalooban. Mga anak, mahinahon niyang sabi, hindi pa huli ang lahat. Maaari pa kayong bumalik. Ang perang kikitain ninyo sa pagputol ng mga punong ito ay panandalian lamang. Ngunit ang pinsalang maiiwan ay maaaring hindi na maibalik. Nagkatinginan ang mga lalaki. Isa sa kanila, si Lando ang unang nagsalita. Kapitan, baka dapat pag-isipan muna natin ito. Napalingon si Bruno at mariing tiningnan ang kanyang tauhan. Natatakot ka ba sa mga kwento tungkol sa kagubatan? Hindi po, sagot ni Lando. Pero mula nang makarating tayo rito, parang may kakaibang pakiramdam. Hindi na nakapagsalita pa si Bruno. Kinuha niya ang isang palakol at siya mismo ang lumapit sa isang matandang puno. Tingnan ninyo, walang mangyayari. Itinaas niya ang palakol at malakas na ibinagsak sa katawan ng puno. Ngunit bago pa tumama ang talim, isang makapal na ugat ang biglang umangat mula sa lupa at humarang dito. Nabitawan ni Bruno ang kanyang palakol at napaatras sa matinding pagkagulat. Natahimik ang buong paligid. Kasunod nito ay marahang umihip ang malamig na hangin. Mula sa mga sanga ng sinaunang balete ay dahan-dahang lumipad ang mga puting ibon. Hindi sila nagpakita ng galit. Sa halip, tila pinapaalalahanan lamang nila ang mga taong naroon na ang kagubatan ay buhay, at nararapat igalang. Hindi nakita ng mga lalaki sina Dalyon at Dalisay, ngunit naroon ang magkambal na duwende sa likod ng malalaking ugat ng balete. Hindi natin sila maaring saktan, bulong ni Dalisay. Hindi iyon ang layunin natin, tugon ni Dalyon. Ang nais nating mangyari ay magising ang kanilang konsensya. Samantala, lumapit si Nanay Vilma kay Bruno at inabot ang nahulog nitong palakol. Sa halip na ibalik ang talim na nakaharap, iniharap niya rito ang hawakan bilang tanda ng kapayapaan.
Hindi pa huli ang lahat, anya. Mas dakila ang taong marunong umami ng pagkakamali kaysa sa taong patuloy na gumagawa ng masama. Sandaling natahimik si Bruno. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Isang puno lang ang puputulin natin, mariin niyang sabi. Pagkatapos, ay aalis na tayo. Biglang nagsalita ang pinakamatandang kasama niya. Kapitan, hindi ako magpapatuloy. Lahat ay napalingon sa matanda. 40 taon na akong namumutol ng kahoy. Ngayon ko lamang naramdaman na parang humihingi ng awa ang kagubatan. Isa-isa ring ibinaba ng ilan sa mga tauhan ang kanilang mga kagamitan. Ayaw na nilang ipagpatuloy ang balak. Nagalit si Bruno. Mga duwag, iniwan niya ang kanyang mga kasamahan at naglakad mag-isa patungo sa sinaunang balete. Hindi niya napansin ang malalim na hukay na natatakpan ng makakapal na damo. Bigla siyang nadulas at nahulog. Hindi naman siya malubhang nasugatan, ngunit hindi siya makaalis dahil natabunan ng malalaking ugat ang dadaanan palabas. Tulungan ninyo ako, sigaw niya. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan. Nag-atubili silang lumapit. Si Nanay Vilma ang unang kumilos. Kahit mabagal ang kanyang paglakad, nilapitan niya ang hukay. Abutin mo ang kamay ko. Nagulat si Bruno. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo, tutulungan mo pa rin ako. Ngumiti si Nanay Vilma. Ang kabutihan ay hindi pinipili kung sino ang tutulungan. Tinulungan siya ng matanda, kasama ang iba pang mga lalaki, hanggang sa makaalis siya sa hukay. Yumuko si Bruno. Sa unang pagkakataon ay napuno ng hiya ang kanyang puso. Patawad! Mahina niyang sambit. Hindi ko naisip ang magiging bunga ng aking kasakiman. Tahimik na napangiti si Dalyon at Dalisay habang pinagmamasdan ang tagpong yon mula sa kanilang pinagtataguan. May pag-asa pa ang puso ng tao, wika ni Dalion. Tumango si Dalisay at minsan sapat na ang isang mabuting halimbawa upang mabago ang isang buhay. Bago tuluyang umalis sina Bruno at ang kanyang mga tauhan, nangako silang hindi na muling sisira sa kagubatan. Sa halip, magtatanim sila ng mga bagong punla bilang kabayaran sa kanilang nagawang pagkakamali. Habang papalubog ang araw, muling lumapit ang magkambal na duwende kay Nanay Vilma. Malaki ang naitulong mo ngayon, sabi ni Dalyon, ngunit naging seryoso ang kanyang muka. Hindi pa ito ang tunay na panganib. Napatingin si Nanay Vilma sa kanya. May mas malaking banta na papalapit. Isang nilalang na matagal nang natutulog sa kailaliman ng kabundukan ang unti-unting nagigising. Naging tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nanay Vilma na ang laban para sa kagubatan ay hindi lamang tungkol sa mga taong sakim, kundi tungkol din sa isang sinaunang lihim na matagal nang naghihintay ng tamang panahon upang muling magpakita. 3 araw ang lumipas mula nang umatras si Bruno at ang kanyang mga kasamahan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Muling narinig ang huni ng mga ibon, ang banayad na agos ng batis, at ang mahinang pag-indayog ng mga dahon sa bawat pag-ihip ng hangin. Ngunit para kina Dalyon at Dalisay, ang katahimikang yon ay hindi nangangahulugang tapos na ang panganib. Sa paanan ng sinaunang punong balete, nakatanaw ang magkambal sa matayog na kabundukan na nababalot ng manipis na hamog. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Dalisay. Tumango si Dalyon. Lumalakas ang kapangyarihang nakatago roon. Hindi na sila nagtagal. Tinawag nila ang isang puting kuwago, ang matalinong tagapagbalita ng kagubatan. Ano ang iyong nakita? Tanong ni Dalyon. Dumadalas ang pagyanig sa loob ng kuweba sa tuktok ng bundok. Sagot ng kuwago. May liwanag na sumisilip mula sa kailaliman nito tuwing hating gabi. Nagkatinginan ang magkambal. Panahon na upang sabihin kay Nanay Vilma ang katotohanan. Kinahapunan ay nagtungo sila sa kanyang munting bahay.
Nadatnan nila ang matanda na nagtatanim ng mga punla sa bakuran. Napakasipag mo pa rin, nakangiting sabi ni Dalisay. Ngumiti rin si Nanay Vilma. Kung may lakas pang ibinigay ang may kapal, nararapat lamang itong gamitin sa mabuti. Natuwa ang magkambal sa kanyang sinabi. Ngunit nang mapansin ng matanda ang seryoso nilang mukha, nawala ang kanyang ngiti. May masama bang nangyari? Dahan-dahang tumango si Dalion. May isang lihim na matagal nang itinatago ang kagubatang ito. Pinaupo nila si Nanay Vilma sa lilim ng isang punong mangga. Pagkatapos ay sinimulan nilang isalaysay ang alamat. Noong unang panahon, bago pa man maitayo ang baryo ng San Isidro, may isang makapangyarihang tagapagbantay na naninirahan sa kabundukan. Hindi ito tao, hindi rin ito duwende. Isa itong sinaunang espiritong nilikha upang bantayan ang balanse ng kalikasan. Tinawag siya ng mga ninuno bilang Amarak, ang bantay ng kabundukan. Habang namumuhay ng may paggalang ang mga tao sa kagubatan, nanatiling mapayapa si Amarak. Ngunit nang magsimulang manaig ang kasakiman ng tao, unti-unti ring nabalot ng kalungkutan at galit ang kanyang puso. Upang hindi niya mapinsala ang buong lupain, isinara ng mga sinaunang tagapag-ingat ang kanyang kapangyarihan sa loob ng isang banal na kuweba. Mahigit 300 taon na siyang natutulog, ngunit ngayon ay humihina na ang mahiwagang selyong nagkukulong sa kanya. Tahimik na nakinig si Nanay Vilma. Kung magising siya, ano ang mangyayari? Sumagot si Dalisay. Hindi siya masamang nilalang. Ngunit kapag nagising siyang puno ng galit, maaaring matuyo ang mga ilog, malat ang mga halaman, at lumikas ang lahat ng hayop. Napabuntong hininga ang matanda. Kaya pala tila nalulungkot ang kagubatan. Tumango si Dalion. At ikaw lamang ang taong nakita naming may pusong kayang magdala ng kapayapaan. Nagulat si Nanay Vilma. Ako? Isa lamang akong matandang babae. Ang tunay na lakas, sagot ni Dalion, ay hindi nasusukat sa kabataan o sa lakas ng katawan. Nasusukat ito sa tibay ng puso at sa kabutihang hindi natitinag. Natahimik si Nanay Vilma. Naalala niya ang mga taong kanyang natulungan noon, ang kanyang asawa, at ang mga aral na iniwan nito. Unti-unti niyang naunawaan na marahil ay may dahilan kung bakit siya pa ang napili. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naghanda silang tatlo upang maglakbay patungo sa kabundukan. Nagbaon si Nanay Vilma ng tinapay, tubig at ilang halamang gamot. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, napansin niyang tila mas buhay ang kagubatan. May mga paru-parong makukulay na lumilipad sa kanilang harapan. May mga usa at kunehong tahimik na sumusunod sa kanilang dinaanan. Tila kinikilala siya ng mga nilalang bilang kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang isang matandang tulay na yari sa bato. Sa ilalim nito ay rumaraga sa ang malinaw na ilog. Huminto si Dalion. Paglampas natin dito, anya, magsisimula na ang sagradong bahagi ng kagubatan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting naglaho ang sikat ng araw sa likod ng makakapal na ulap. Sa di kalayuan ay lumitaw ang pasukan ng isang napakalaking kuweba. Mula rito ay sumisilip ang banayad, ngunit kakaibang gininto ang liwanag. Napahigpit ang hawak ni Nanay Vilma sa kanyang tungkod. Hindi siya nakaramdam ng takot. Ngunit alam niyang ang bawat hakbang na gagawin nila mula sa sandaling iyon ay maglalapit sa kanila sa lihim na matagal nang nakatago sa kabundukan. Isang lihim na maaring magtakda sa kinabukasan ng buong kagubatan at ng lahat ng naninirahan dito. Puminto si Nanay Vilma, Dalion at Dalisay sa harap ng napakalaking kuweba. Ang malamig na hanging nagmumula rito ay tila may dalang mga alaala ng napakalayong nakaraan. Sa bawat paghinga ni Nanay Vilma,
ay nararamdaman niyang may kakaibang kapayapaan at lungkot na sabay na bumabalot sa lugar. "Narito na tayo," mahinang sabi ni Dalion. Hindi agad sila pumasok. Yumuko muna ang magkambal na duwende bilang paggalang sa sinaunang puok. Ginaya sila ni Nanay Vilma, tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal na naway gabayan sila sa kanilang misyon. Pagpasok nila sa kuweba ay nasilayan nila ang mga dingding na nababalutan ng makikislap na kristal. Ang banayad na liwanag mula sa mga ito ang nagbibigay ilaw sa madilim na daan. Habang papalalim sila, lalong lumalamig ang paligid. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang isang malawak na bulwagan sa kailaliman ng bundok. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking batong kulay asul. Nakapalibot dito ang mga sinaunang ukit na hindi na ginagamit ng mga tao sa kasalukuyan. At sa ibabaw ng bato ay nakaupo ang isang dambuhalang nilalang. Siya si Amarak, ang bantay ng kabundukan. Mahigit 2 ulit ang taas niya sa isang tao. Ang kanyang katawan ay tila yari sa bato at ugat ng matatandang puno. Sa kanyang noo ay may kumikislap na kristal na nagbibigay ng banayad na liwanag sa buong kuweba. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, ngunit mapapansing unti-unti nang gumagalaw ang kanyang dibdib. Tanda na papalapit na ang kanyang ganap na paggising. Tahimik na lumapit sina Dalion at Dalisay. Nagsisimula ng humina ang sinaunang selyo, bulong ni Dalisay. Napansin ni Nanay Vilma ang maliliit na bitak sa batong kinaupuan ni Amarak. Sa bawat bitak ay lumalabas ang manipis na sinag ng liwanag. "Ano ang maaari nating gawin?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Dalion. Sa halip ay itinuro niya ang isang maliit na altar sa gilid ng bulwagan. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang lumang sisidlang yari sa kahoy. Iyan ang sisidlan ng Dalisay na bukal, paliwanag niya. Noong unang panahon, dito inilalagay ang banal na tubig mula sa bukal ng pag-asa. Ito ang nagpapatatag sa silyong nagbabantay kay Amarak. Nilapitan nito ni Nanay Vilma, ngunit nang buksan niya ang sisidlan ay wala na itong laman. "Natutuyo na ang bukal," malungkot na sabi ni Dalisay. "Kung tuluyang matuyo iyon, mawawala rin ang bisa ng selyo." Tahimik ang matanda. Habang iniisip niya ang kanilang susunod na hakbang, ay biglang kumilos ang mga daliri ni Amarak. Kasunod nito ay bumukas ng bahagya ang kanyang mga mata. Nagningning ang mga ito na tila kulay ng gintong sinisikatan ng araw. Hindi galit ang unang nakita ni Nanay Vilma. Sa halip ay matinding kalungkutan. Mabagal na nagsalita ang dambuhalang tagapagbantay. "Sino?" Ang gumising sa katahimikan ng bundok. Lumapit si Nanay Vilma. "Ako po si Vilma. Tao ka?" "Opo." "Tao rin ba ang patuloy na sumisira sa kagubatan?" Hindi agad nakasagot ang matanda. Sa halip ay yumuko siya. "Hindi ko maikakaila na may mga taong gumagawa ng masama. Tama ang aking nararamdaman," malalim na sabi ni Amarak. Unti-unti nang nawawala ang paggalang ng tao sa kalikasan. Lumapit pa si Nanay Vilma, ngunit hindi po lahat. Napatingin sa kanya ang sinaunang bantay. Marami pa ring nagmamahal sa kagubatan. Marami pa ring nagtatanim ng puno, nag-aalaga ng mga hayop at gumagalang sa kalikasan. Tahimik na nakinig si Amarak. At isa ako sa mga taong naniniwalang hindi pa huli ang lahat. Hindi nagsalita ang dambuhalang nilalang. Sa halip ay marahang ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Lumapit sina Dalion at Dalisay kay Nanay Vilma. "Narinig ka niya," bulong ni Dalion. Ngunit hindi pa sapat iyon upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Biglang umalingaw-ngaw ang mahinang pagyanig sa buong kuweba. Isa na namang bitak ang lumitaw sa batong nagsisilbing selyo. Napatingin silang lahat dito. "Nauubos na ang ating oras," sabi ni Dalisay. "Ano ang kailangan nating gawin?" tanong ni Nanay Vilma.
May 3 banal na bukal na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, paliwanag ni De Leon. Kapag nakakuha tayo ng dalisay na tubig mula sa bawat isa, maaari nating maibalik ang lakas ng sinaunang selyo, ngunit hindi magiging madali ang paglalakbay. Bawat bukal ay binabantayan ng isang tagapag-ingat na sumusubok sa puso ng sino mang humihingi ng kanilang biyaya. Tumango si Nanay Vilma. Handa akong gawin ang lahat para sa kagubatan. Napangiti sina Dalion at Dalisay. Hindi dahil sa tapang ng matanda, kundi dahil nakita nilang nananatiling matatag ang kanyang kabutihan sa kabila ng kanyang edad at kahinaan. Habang palabas sila ng kuweba, ay muling nagsalita si Amarak, bagaman nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Vilma? Huminto ang matanda at lumingon. Kung tunay na dalisay ang iyong puso, maibabalik mo ang pag-asang matagal nang nawawala sa kabundukang ito. Tahimik na yumuko si Nanay Vilma bilang paggalang. Paglabas nila ng kuweba, muling sumikat ang araw sa pagitan ng mga ulap. Ngunit alam nilang ang liwanag na yon ay pansamantala lamang. Sa kanilang harapan ay naghihintay ang mas mahirap na paglalakbay, ang paghahanap sa 3 banal na bukal na siyang magiging susi upang mailigtas ang sinaunang bantay ng kabundukan at ang buong kagubatan mula sa nalalapit na kapahamakan. Maagang-maaga pa lamang ay naghanda na sina Nanay Vilma, Dalion at Dalisay para sa kanilang paglalakbay. Mula sa tuktok ng kabundukan ay sumisilip pa lamang ang unang sinag ng araw, habang ang manipis na hamog ay bumabalot sa mga puno at damuhan. Tahimik ang kagubatan, ngunit batid nilang sa likod ng katahimikang yon ay nakatago ang isang mahalagang misyon. Hindi magiging madali ang paghahanap sa unang banal na bukal, sabi ni Dalion habang tinatahak nila ang isang makitid na landas. Bawat bukal ay sumusubok, hindi sa lakas ng katawan, kundi sa kadalisayan ng puso. Tumango si Nanay Vilma. Kung kabutihan ang kailangan, buong puso kong ibibigay iyon. Napangiti si Dalisay. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang aming napili. Habang naglalakad sila, napansin nilang unti-unting nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang matatayog na puno ay napalitan ng mga punong may puting balat at gintong dahon. Ang mga bulaklak sa paligid ay naglalabas ng banayad na samyo na nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang dumaraan. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang isang malinaw na lawa. Sa gitna nito ay may maliit na pulo na kinalalagyan ng isang bukal. Ang tubig nito ay kumikislap na tila binubuo ng maliliit na bituin. Iyan ang unang banal na bukal, mahinang sabi ni Dalion. Ngunit bago pa sila makalapit ay lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang pilak na buhok at banayad ang kanyang nakingiti. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang sinaunang tagapag-ingat ng bukal. Maligayang pagdating, mahinahon niyang wika. Ako si Liraya, ang tagapagbantay ng unang banal na bukal. Magalang na yumuko sina Dalion at Dalisay. Ganoon din ang ginawa ni Nanay Vilma. Lumapit si Liraya sa matanda. Marami ang nagtangkang kumuha ng tubig mula sa bukal na ito. Ngunit kakaunti lamang ang naging karapat-dapat. Tahimik na nakinig si Nanay Vilma. Hindi kita susubukin sa pamamagitan ng mahika o lakas, sabi ni Liraya. May isang tanong lamang akong nais mong sagutin. Tumango ang matanda. Kung kailangan mong mamili sa pagitan ng pagliligtas sa iyong sariling buhay at sa buhay ng isang taong hindi mo kilala, ano ang pipiliin mo? Hindi agad sumagot si Nanay Vilma. Nag-isip siya ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Noong bata pa ako, itinuro sa akin ng aking mga magulang na ang bawat buhay ay mahalaga. Kung kaya ko pang tumulong sa iba nang hindi nawawala ang pag-asa, pipiliin kong iligtas ang nangangailangan. Ngunit kung ako lamang ang makapagliligtas sa kanya,
Kahit kapalit ang sarili kong buhay, tatanggapin ko yon nang walang pagsisisi. Natahimik ang buong paligid. Ngumiti si Liraya. Hindi dahil nais mong maging bayani, kundi dahil tunay kang nagmamalasakit. Tumango si Nanay Vilma. Hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa tagal ng ating pamumuhay, kundi sa kabutihang naiiwan natin sa iba. Pagkasabi niya nito, ay biglang kumislap ang tubig ng bukal. Unti-unting lumutang ang isang maliit na kristal na sisidlan na yari sa malinaw na salamin. Lumapit si Liraya at pinuno ito ng banal na tubig. Iniabot niya ito kay Nanay Vilma. Tinanggap ng bukal ang kadalisayan ng iyong puso. Tanggapin mo ang unang biyaya. Maingat na tinanggap ng matanda ang sisidlan. Bigla niyang naramdaman ang banayad na init na dumaloy sa kanyang mga kamay. Parang nawawala ang kanyang pagod. Ngunit hindi yun ang tunay na himala. Sa paligid nila ay nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak na kanina'y nakayuko. Ang mga ibon ay muling umawit at ang malinaw na tubig ng lawa ay lalong naging maliwanag. Napangiti sina Dalyon at Dalisay. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kagubatan, sabi ni Dalisay. Ngunit bago sila makaalis, ay naging seryoso ang mukha ni Liraya. May nais akong ipaalam sa inyo. Napatingin silang tatlo sa kanya. May isang nilalang na sumusunod sa inyong paglalakbay. Hindi siya kaaway. Ngunit hindi pa niya alam kung saan siya papanig. Nagkatinginan sina Dalyon at Dalisay. Kilala mo ba siya? Tanong ni Dalyon. Tumango si Liraya. Isa siyang batang lalaki mula sa baryo. Matagal na niyang pinagmamasdan ng kagubatan. Hindi niya alam ang mga lihim nito, ngunit malinis ang kanyang puso. Napaisip si Nanay Vilma. Wala naman sigurong masama kung nais niyang matuto. Ang kabutihan, sagot ni Liraya, ay kailangang gabayan upang hindi mailigaw. Nagpasalamat sila sa tagapagbantay at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang papalayo sila sa lawa, napansin ni Nanay Vilma ang isang aninong mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Hindi niya nakita ang mukha nito, ngunit batid niyang totoo ang sinabi ni Liraya. May isang taong lihim na sumusunod sa kanila. At maaring ang batang iyon ang maging mahalagang bahagi ng laban para sa kinabukasan ng kagubatan o ang maging daan upang muling malagay sa panganib ang lihim na matagal ng kanilang pinangangalagaan. Hindi nagsalita si Nanay Vilma tungkol sa aninong kanyang nasilayan. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad kasama sina Dalyon at Dalisay. Habang papalayo sila sa unang banal na bukal, mas naging masukal ang daan. Ang matatayog na puno ay tila bumubuo ng isang likas na lagusan na tinatabingan ang sinag ng araw. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Dalyon. Narito pa rin siya, mahina nitong sabi. Tumango si Dalisay. Hindi siya lumalapit, ngunit hindi rin siya umaalis. Huminga ng malalim si Nanay Vilma. Kung mabuti ang kanyang puso, hindi natin siya dapat katakutan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang isang malawak na parang na napapalibutan ng mga punong nara at akasya. Sa gitna nito ay may isang matandang puno ng balete na may malalapad na ugat. Mula sa likod ng puno ay unti-unting lumabas ang isang batang lalaki. Marumi ang kanyang damit at may dala siyang maliit na bayong nayari sa kawayan. Halatang nagulat siya nang makita ang magkambal na duwende. Hindi siya nakatakbo. Sa halip ay yumuko siya bilang paggalang. Ako po si Elias, mahina niyang sabi. Tahimik siyang pinagmasdan ni Nanay Vilma. Mula ka ba sa San Isidro? Opo. Bakit mo kami sinusundan? Nag-atubili si Elias bago sumagot. Noong 1 linggo po ay nakita ko kayong naglalakad sa kagubatan. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako. Tapos nakita ko po ang mga ibong parang sumusunod sa inyo. Nais kong malaman kung bakit tila buhay na buhay ang kagubatan
kapag narito kayo. Lumapit si De Leon. Hindi ka ba natakot nang makita mo kami? Umiling ang bata. Tinuruan po ako ng aking lolo na huwag matakot sa mga nilalang na mabuti ang puso. Napangiti si Dalisay. Maganda ang itinuro ng iyong lolo. Nagpatuloy si Elias. Palagi rin niyang sinasabi na ang kagubatan ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ang dapat mag-ingat dito. Natuwa si Nanay Vilma sa narinig. Naalala niya ang kanyang kabataan at ang mga aral na itinuro rin sa kanya ng kanyang mga magulang. Tama ang iyong lolo, sabi niya. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, aalagaan din tayo nito. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig silang mahinang iyak. Lumingon silang lahat sa pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng isang malaking bato ay may isang munting agilang nahulog mula sa pugad. Nasugatan ang pakpak nito at hindi na makalipad. Hindi nag-atubili si Elias. Maingat niyang binuhat ang ibon. Nanay Vilma, mayroon po ba kayong halamang gamot? Ngumiti ang matanda. Kumuha ka ng malalapad na dahon sa tabi ng batis. Mabilis na tumakbo ang bata. Pagbalik niya ay gumawa si Nanay Vilma ng isang simpleng benda mula sa mga dahon at malinis na tela na dala niya. Maingat nilang binalutan ang pakpak ng agila. Hindi nagtagal ay unti-unti itong tumayo. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mas malaking agila, marahil ay ang ina nito. Hindi ito naging marahas. Sa halip ay yumuko ito sa kanilang 4 na tila, nagpapasalamat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong isinakay ang inalalagaan nilang inakay at lumipad patungo sa kabundukan. Tahimik ang buong paligid. Biglang nagsimulang mamukadkad ang maliliit na puting bulaklak sa paligid ng parang. Napansin ito ni Dalion. Tinanggap ka na rin ng kagubatan, sabi niya kay Elias. Nagulat ang bata. Ako po? Tumango si Dalisay. Ang kagubatan ay nakakikilala ng pusong tapat. Napaluhod si Elias. Hindi ko po kailangan ng anumang gantimpala. Gusto ko lamang pong makatulong. Masayang napangiti si Nanay Vilma. Ang kabutihan ay hindi hinihingi. Kusang lumalabas ito sa taong may malasakit. Habang sila ay nagpapahinga, biglang dumating ang puting kuwagong tagapagbalita. Agad itong dumapo sa isang sanga. Dalion, Dalisay, nakarating na ang balita. Napatingin ang lahat sa kuwago. May kakaibang usok na nakita sa hilagang bahagi ng kagubatan. Nagsimula nang matuyo ang mga halaman doon. Nawala ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nagsisimula na bang kumilos ang kapangyarihan ni Amarak? Tanong ni Nanay Vilma. Umiling ang kuwago. Hindi. May ibang puwersang gumagalaw. Nagkatinginan sina Dalion at Dalisay. Alam nilang mas mapanganib iyon. Kung hindi si Amarak ang sanhi ng unti-unting pagkamatay ng kagubatan, nangangahulugan itong may isa pang nilalang na matagal nang nagtatago sa kailaliman ng kabundukan. At habang papalapit ang kanilang paglalakbay sa ikalawang banal na bukal, lalo nilang naramdaman na ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa sinaunang tagapagbantay. May isang bagong kaaway na unti-unting naglalantad ng kanyang kapangyarihan. Isang nilalang na maaaring maging pinakamabigat na pagsubok na kanilang haharapin. Madilim pa lamang ang kalangitan nang muling maglakbay sina Nanay Vilma, Dalion, Dalisay at Elias. Habang tinatahak nila ang hilagang bahagi ng kagubatan, napansin nilang unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Ang dating lunti ang damuhan ay nagiging kulay abo at ang mga dahon ng ilang puno ay nagsisimulang malanta. Tahimik ang lahat. Maging ang mga ibon ay tila iniwasan ang bahaging iyon ng kagubatan. Huminto si Dalion at lumuhod. Hinawakan niya ang lupa at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. May maitim na kapangyarihang dumadaloy rito. Mahina niyang sabi.
Lumapit si Nanay Vilma. Hindi ba ito ang kapangyarihan ni Amarak? Umiling si Dalion. Hindi. Ang kapangyarihan ni Amarak ay nagmumula sa kalikasan. Ang nararamdaman ko ngayon ay bunga ng galit at kasakiman. Nagpatuloy sila hanggang marating ang isang tuyong batis. Ang dating malinaw na tubig ay halos nawala na at ang mga batong nakalitaw ay nababalutan ng maitim na lumot. Tahimik na yumuko si Nanay Vilma. Sumalok siya ng kaunting natitirang tubig at marahang ibinuhos sa ugat ng isang halos matuyong halaman. Kung may kaunting buhay pang natitira, anya, nararapat lamang itong alagaan. Napangiti sina Dalion at Dalisay. Maging sa gitna ng panganib ay hindi nagbabago ang puso ng matanda. Habang sila ay nagpapatuloy, biglang lumipad pababa ang puting kuwago. Narito na siya, babala nito. Kasabay ng malamig na hangin ay unti-unting kumapal ang maitim na ulap sa ibabaw ng kagubatan. Mula sa likod ng mga tuyong puno ay lumitaw ang isang matangkad na nilalang na nababalot ng maitim na balabal. Hindi makita ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng malalim na hood. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila nagbabagang uling. Napaatras si Elias. Sino siya? Umakbang si Dalion sa harapan nila. Ito si Morvac. Isa siyang dating tagapag-ingat ng kagubatan. Nagulat si Nanay Vilma. Tagapag-ingat? Tumango si Dalisay. Noong unang panahon, kasama siya sa mga nagpoprotekta sa kalikasan. Ngunit nanaig sa kanya ang paghahangad ng walang hanggang kapangyarihan. Dahil sa kanyang kasakiman, tinalikuran siya ng mahika ng kagubatan. Mula noon ay gumamit siya ng kapangyarihang sumisipsip ng buhay mula sa mga puno, halaman at batis. Mahinang natawa si Morvac. Napakarami ninyong nalalaman. Ngunit huli na ang lahat. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod. Agad na gumapang ang maitim na usok sa paligid. Unti-unting nalanta ang mga damong nadaraanan nito. Humakbang si Nanay Vilma. Hindi pa huli ang lahat, Morvac. Napatingin sa kanya ang nilalang. May kabutihan pa ring maaaring manaig. Napangiti si Morvac, ngunit puno iyon ng pangungutya. Kabutihan. Tingnan mo ang tao. Sila ang sumira sa kagubatan. Hindi lahat ng tao ay ganoon. Matatag na sagot ni Nanay Vilma. May mga taong handang magtanim, mag-alaga at magsakripisyo para sa kalikasan. Tulad mo? Tanong ni Morvac. Hindi lamang ako. Itong batang si Elias. Itong magkambal na duwende. At marami pang hindi sumusuko. Natahimik si Morvac. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil matagal na niyang hindi naririnig ang mga salitang puno ng pag-asa. Biglang lumapit si Elias. Hindi ko kayo kilala, sabi ng bata. Pero kung dati kayong tagapagbantay ng kagubatan, alam kong may kabutihan pa ring natitira sa inyong puso. Saglit na nanginig ang kamay ni Morvac, ngunit mabilis niyang pinigil ang kanyang damdamin. Hindi na ako maaaring bumalik. Pagkasabi niya nito, ay bigla siyang naglaho kasama ng maitim na usok. Unti-unting luminaw ang paligid. Ngunit naiwan ang bakas ng kanyang kapangyarihan. Maraming halaman ang tuluyang natuyo. Marahang lumuhod si Nanay Vilma. Hinaplos niya ang tuyong lupa at taimtim na nanalangin. Sa kanyang pagdarasal ay may ilang maliliit na berdeng usbong na muling sumibol sa tabi ng kanyang kamay. Napangiti si Dalion. Ang pag-asa ay hindi kayang patayin ng kadiliman. Tumango si Dalisay. Ngunit malinaw na ngayon ang ating laban. Hindi lamang nila kailangang iligtas si Amarak. Kailangan din nilang pigilan si Morvac bago niya tuluyang maubos ang lakas ng buong kagubatan. Sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na ulap, sumilip ang mahinang sinag ng araw. Isang paalala na kahit gaano kakapal ang dilim, may liwanag na laging naghihintay na muling sumikat. Tahimik na nagpatuloy sina Nanay Vilma, Dalion, Dalisay at Elias
Matapos ang kanilang pagkikita kay Morvac, bagaman nakalayo na sila sa tuyong bahagi ng kagubatan, nanatili sa kanilang isipan ang mga salitang binitiwan ng dating tagapag-ingat. Hindi nila maikailang may kabutihan pa ring natitira sa kanyang puso. Ngunit nababalutan na yon ng matinding galit at pagsisisi. Habang naglalakad sila, ay muling naging luntian ang kapaligiran. Ang malinis na hangin ay tila unti-unting nag-aalis ng bigat na kanilang naramdaman. Sa di kalayuan ay narinig nila ang banayad na agos ng tubig. Iyan na ang ikalawang banal na bukal, sabi ni Dalion. Ngunit bago pa sila makarating, ay hinarang sila ng isang napakalaking puting usa. Ang balahibo nito ay kumikislap na tila nababalutan ng liwanag at sa ulo nito ay nakatindig ang malalapad na sungay na wari ikong yari sa kristal. Tahimik lamang nitong pinagmasdan ang apat. Huwag kayong matakot, bulong ni Dalisay. Siya ang tagapag-ingat ng bukal ng katapatan. Lumapit si Nanay Vilma at magalang na yumuko. Magandang araw sa iyo. Hindi sumagot ang mahiwagang usa. Sa halip ay tumingin ito kay Elias. Nagulat ang bata. Bakit po ako? Ang bawat banal na bukal, paliwanag ni Dalion, ay sumusubok sa ibang puso. Maya-maya ay isang maliit na sinag ng liwanag ang bumalot kay Elias. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang supot na puno ng mga gintong barya. Kasunod nito ay narinig niya ang isang banayad na tinig. Kunin mo ang ginto at magiging mayaman ang iyong pamilya. Natigilan ang bata. Naalala niya ang kanilang munting bahay, ang kanyang inang nagtitinda ng gulay, at ang kanyang ama na maghapong nagtatrabaho upang may maipakain lamang sa kanilang magkakapatid. Madali sana siyang matutokso, ngunit tumingin siya kay Nanay Vilma. Naalala niya ang mga itinuro nito, parahan niyang ibinalik ang supot sa lupa. Hindi po ito ang kayamanang hinahanap ko. Mas gugustuhin kong magsumikap kasama ang aking pamilya kaysa yumaman sa paraang hindi tama. Pagkasabi niya nito ay naglaho ang supot ng ginto. Napangiti ang mahiwagang usa. Lumapit ito kay Elias at marahang idinampi ang noo nito sa noo ng bata. Kasabay niyon ay kumislap ang buong paligid. Sa gitna ng bukal ay lumitaw ang isang sisidlang yari sa malinaw na kristal. Napuno ito ng dalisay na tubig. Tinanggap ka ng bukal ng katapatan, sabi ni Dalion. Maingat na tinanggap ni Elias ang sisidlan at iniabot ito kay Nanay Vilma. Mas karapat dapat po kayong mag-ingat nito. Napangiti ang matanda. Hindi lamang ako. Lahat tayo ang may pananagutan sa kalikasan. Habang sila ay naghahanda upang umalis, biglang dumating ang puting kuwago. Humihingal ito sa pagmamadali. Masama ang balita. Nagkatinginan ng lahat. Ano ang nangyari? Tanong ni Dalisay. Nagising na si Amarak. Natahimik silang apat. Ngunit hindi pa siya lubusang napasa sa ilalim ng galit. Pinuntahan siya ni Morvac. Parang huminto ang oras. Napahigpit ang hawak ni Nanay Vilma sa dalawang sisidlan ng banal na tubig. Kung mahihikayat ni Morvac si Amarak na tuluyang talikuran ang sangkatauhan, mawawala ang natitirang balanse ng kagubatan. Lumapit si Dalion kay Nanay Vilma. Mayroon na tayo ng tubig mula sa dalawang banal na bukal. Isa na lamang ang kulang. Tumango ang matanda. Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras. Pagbalik nila sa paanan ng kabundukan, napansin nilang nagsisimulang magliwanag ang sinaunang punong balete. Hindi ito karaniwang liwanag. Isa itong hudyat na ang mahiwagang selyo ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Sa loob ng kuweba, nakatayo si Morvac sa harap ni Amarak. Tingnan mo ang ginawa ng tao sa iyong kagubatan, mapanuksong wika niya. Tahimik lamang si Amarak. Ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding pag-aalinlangan. Hindi pa tuluyang namamatay ang kanyang pag-asa. At sa kabilang panig ng kagubatan, mabilis na naglalakad sina Nanay Vilma, Dalion, Dalisay at Elias patungo sa huling banal na bukal.
Alam nilang ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay ang magpapasya sa kapalaran ng buong kagubatan. Kung mananaig ang kabutihan, muling mabubuhay ang balanse ng kalikasan. Ngunit kung manaig ang galit at kasakiman, hindi lamang ang sinaunang balete ang mawawala, kundi pati ang tahanan ng mga duwende, mga hayop, at ng mga susunod pang salinlahi na umaasa sa kagubatang minsang naging sagisag ng buhay at pag-asa. Madaling araw nang marating ni Nanay Vilma, De Leon, Dalisay at Elias ang huling banal na bukal. Nasa pinakatuktok ito ng kabundukan, napapalibutan ng matatandang puno at makukulay na bulaklak na hindi nalalanta kailanman. Ang tubig nito ay napakalinaw na tila salamin at sa bawat agos ay sumasalamin ang bughaw na kalangitan. Sa gitna ng bukal ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Mula rito ay lumabas ang isang matandang tagapag-ingat na may maputing kasuotan at maaliwalas na mukha. Malayo na ang inyong narating, wika niya. Ngunit ang huling biyaya ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng lakas o karunungan. Ano po ang kailangan naming gawin? Magalang na tanong ni Nanay Vilma. Ngumiti ang matandang tagapag-ingat. Ang huling susi ay tunay na pagpapatawad. Kasabay nito ay naglaho ang matandang tagapag-ingat at kusang napuno ng banal na tubig ang huling sisidlan. Tinanggap ito ni Nanay Vilma at buong pag-iingat na isinama sa dalawang nauna. Agad silang bumalik sa kuweba ni Amarak. Pagdating nila, nakita nilang nakatayo si Morvac sa harap ng sinaunang tagapagbantay. Lahat ng tao ay mapanira. Patuloy na inuudyukan ni Morvac. Hayaan mong maglaho ang kagubatan upang maranasan nila ang bunga ng kanilang kasakiman. Tahimik na nakinig si Amarak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay lumapit si Nanay Vilma. Hindi lahat ng tao ay masama, matatag niyang sabi. May mga nagkakamali, ngunit may mga taong handang magsisi at magbago. Lumapit din si Elias. Ipinapangako kong ang aming henerasyon ay magtatanim ng mas maraming puno kaysa sa aming puputulin. Tumabi sina De Leon at Dalisay. Hindi namin iniwan ang kagubatang ito sa loob ng maraming siglo dahil naniniwala kaming may kabutihan pa ring nananatili sa puso ng tao. Unti-unting lumambot ang mukha ni Amarak. Napatingin siya kay Morvac. Kaibigan, malumanay niyang sabi, matagal na kitang kilala. Naaalala ko ang panahong sabay nating pinangalagaan ang kagubatang ito. Napayuko si Morvac. Sa unang pagkakataon, nawala ang galit sa kanyang mga mata. Puno ako ng hinanakit. Mahina niyang tugon. Akala ko ay wala ng pag-asang magbago ang tao. Lumapit si Nanay Vilma. Hindi pa huli ang lahat. Ang pusong marunong magsisi ay maaari pang muling maging ilaw sa iba. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Morvac. Kasabay nito ay unti-unting naglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa kanyang katawan. Ang maitim niyang balabal ay naging kulay puti. Ang kanyang mga matang puno ng puot ay napalitan ng kapayapaan. Tuluyan na siyang napalaya sa kadilimang matagal na niyang pinasan. Lumapit sina De Leon at Dalisay. Magkasabay nilang ibinuhos ang 3 sisidlan ng banal na tubig sa sinaunang selyo. Agad na nagningning ang buong kuweba. Ang mga bitak sa batong kinalalagyan ni Amarak ay unti-unting nagsara. Muling sumigla ang mahiwagang kapangyarihan ng kagubatan. Sa labas ng kuweba ay muling umagos ang mga batis, namukadkad ang mga bulaklak, nagsibalikan ang mga ibon at maiilap na hayop. Ang sinaunang punong balete ay naging mas luntian kaysa dati. Maging ang mga punong dating natutuyo ay muling nabalutan ng sariwang dahon. Nang bumalik si Nanay Vilma sa baryo ng San Isidro, ikinuwento ni Bruno sa mga tao ang kanyang pagkakamali at hinikayat silang pangalagaan ang kagubatan. Sa pangunguna ni Bruno at Elias, nagsimula ang taunang pagtatanim ng mga puno. Ang buong baryo ay nakiisa.
Lumipas ang mga taon, lalong gumanda ang kagubatan. Dumami ang mga ibon, luminis ang mga ilog, at naging masagana ang ani ng mga magsasaka. Si Nanay Vilma ay patuloy na iginalang ng buong baryo bilang huwaran ng kabutihan, kababaang loob, at pagmamahal sa kalikasan. Hindi man tuluyang nawala ang kanyang katandaan, nanatiling malakas ang kanyang puso at diwa. Madalas pa rin siyang dalawin ni Dalyon at Dalisay, bagaman sila lamang ang nakakakita sa isa't isa. Sa bawat dapit hapon, habang nakaupo si Nanay Vilma sa harap ng kanyang bahay, pinagmamasdan niya ang luntiang kagubatan na minsang kanyang ipinaglaban. Ngumingiti siyang tahimik sapagkat alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o kapangyarihan. Ito ay ang kabutihang na ipapasa sa kapwa, ang pagpapatawad na nagpapalaya sa puso, at ang pagmamahal sa kalikasan na nagbibigay buhay sa susunod na salinlahi. At mula noon, ang alamat ni Nanay Vilma at ng magkambal na duwende ay naging inspirasyon ng bawat batang lumaki sa San Isidro, isang paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Wakas.